Nagbunyi po kanina ang mga DDS dahil sa balitang ito. Inciting to sedition charges na isinampa ng NBI laban kay VP Sara Duterte, ibinasura ng DOJ. Aba, malaking tagumpay yan ng mga DDS. Dahil mantakin nyo, isa sa mga kaso ni Vice President Sara Duterte ay ibinasura ng DOJ. Pero, sandali lang pala yung kanilang pagbubunyi. Dahil kasong grave threats laban kay Vice President Sara Duterte, tuluyan nang inihain ng Department of Justice sa korte. Ayon mismo kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, isinampa ang kaso sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court ngayong araw. And mind you, 3 counts of grave threats ang isinampa sa Quezon City Court. Pero syempre, giit ng kampo ni Sara Duterte, inosente siya at lalaban sa korte. Tama. Lumaban sa korte. Pero haharap naman kaya siya. Alam niyo ito kasi si Sara Duterte, akala niya she is above the law. Wala po siyang ginagalang na institusyon sa Pilipinas. Binabastos niya po ang mga Pilipino. Akala niya lahat dapat magbow sa kanya. Dapat lahat ng gusto niya masunod. Walang dapat sumita. Walang dapat magtanong kung anong kanya mga ginagawa dahil para sa kanya, siya ang batas. So, paano na kaya pag siya ang naging presidente? Wala pong batas-batas kay Sara Duterte dahil siya ang batas. So, nagpapatuloy po ang impeachment trial ni Sara Duterte at ngayon ay ang pinag-uusapan ay ang confidential funds. Alam nyo, nag-iingay ang mga DDS. Pinagtatakpan na naman nila yung impeachment trial ni Sara Duterte, lalo na itong confidential funds kung saan bidang-bida si Mary Grace Piatos. At nakakita na naman sila ng paraan para pagtakpan o ilihis ang usapin sa confidential funds ni Sara Duterte. Ito pong bagyong nagdaan kung saan maraming lugar sa Metro Manila ang binaha. So, kung magbabasa kayo ng social media, naglabasan lahat ng klaseng DDS troll. Minumura pa nga si President Bongbong Marcos eh. In fact, may statement nga si Greco Bellica eh. Sabi niya, PBBM, di ka na makakalimutan ng Pilipino. Habang bumabaha at umuulan, lagi ka nilang maaalala. Hari ng flood control scam. Sabi naman ng naging campaign manager ni President Bongbong nung nakaraang eleksyon na si Toby Chanco. Sabi ko na ako wala akong tiwala rito kay Toby Chanco. Nakita ko lang yung hilat siya ng mukha niya doon sa kampanya ng partido ni President Bongbong. Sabi ko wala akong tiwala rito. At totoo nga, dahil si Toby Chanco mismo, there's BBM, prove innocence in flood control scam. Teka muna, baka nakakalimutan ni Toby Chanco. Kayo ang nag-aakusa, kayo ang maglabas ng ebidensya kay Greco Bellica, kay Toby Chanco at sa mga DDS na pinagmumura na si President Bongbong sa social media. Ngayon lang ba kayo nakaranas ng baha o nakakalimutan niyo yung Ondoy o baka hindi pa kayo pinanganak nung panahon ng Ondoy? Naalala ko pa yung Typhoon Rolly. Hindi ba? Kung makapagsalita kayo, gusto niyong i-pinpoint kay President Bongbong Marcos na sa kanya lang nagsimula ang baha na kasalanan ni PBBM kung bakit bumagyo. Lahat na lang talaga isisisi nyo sa kanya. Bakit? Nung panahon ni Digong, hindi ba nagmayabang siya? Sa isang video na napanood ko, tinanong niya yung kanyang mga tauhan kung ilan na ba ang nakumpletong flood control sa ilalim ng kanyang administrasyon. At sinabi ng kanyang tauhan, 11,340 ang completed na flood control project. And during that time, may ongoing pa na 4,155. So, 15,495 ang flood control ni Digong. Pero, bakit hindi natin maramdaman? Bakit hanggang ngayon binabaha tayo? O baka naman nung naupo si President Bongbong, huminto na yung mga flood control projects ni Digong. Dahil iba na nga naman yung presidente, titigil ng mag-function yung mga flood control projects nila. Kailangan simulan ni President Bongbong Marcos. Ganun ba yon? So bago niyo sisihin si President Bongbong, tanungin ninyo yung dating administrasyon. Saan napunta yung 15,495 na flood control ni Rodrigo Duterte? So hindi talaga titigil itong mga DDS.
para lahat na lang ng kwento, baluktotin nila at ituro lahat kay President Bongbong Marcos. Pati yung mali-maleta na yan, na nag-aabot sila ng mali-maletang pera, pati yung maleta issue na yan, itinuturo nila kay President Bongbong Marcos, pero nanggaling mismo kay Vice President Sara Duterte. Matagal na naming alam yan. Pagpasok pa lang namin ni BBM sa pwesto, ay naririnig na namin yan. So paano naging mastermind si President Bongbong Marcos? Kapapasok pa lang ni PBBM at ni VP Sara, naririnig na daw ni Sara Duterte ang mali-maletang issue na yan. So, bakit naging kasalanan ni PBBM? Siyempre nga naman, kailangan pagtakpan nila lahat ng anomalya ng nakarang administrasyon at kailangan i-pinpoint nila lahat kay President Bongbong Marcos. In fact, pati yung confidential funds, may mga DDS na itinuturo at sinisisi si PBBM kung bakit nagkaroon ng confidential funds si Sara Duterte. Pinagbigyan na nga ni PBBM yung kahilingan, yung request ni Sara Duterte na mabigyan siya ng confi funds na hindi naman akalain ni President Bongbong na gagamitin niya sa hindi tama. So ano na naman ang kasalanan ni PBBM doon? Bakit siya na naman ang may kasalanan kung bakit gumasta si Sara Duterte ng milyong-milyong salapi in just a short time, tapos si Pangulong Bongbong ang may kasalanan? Kita nyo ang mga utak ng mga taong ito para lang ilihis ang kwento, siraan si President Bongbong at tumaas ang imahe ni Sara Duterte. But sorry na lang, lalo na sa ongoing impeachment trial, naglalabasan na po talaga ang baho ni Sara Duterte. Tapos magko-comment pa itong si Malutikia ng 300 million na gastos sa impeachment pero wala pa ring direct proof kay VP Sara. Talaga? Gising ka ba, Malutikia? Hindi ka ba nanonood ng impeachment proceedings? Sasabihin mong 300 million na ang gastos pero wala pa ring direct proof kay VP Sara? Naglipa na. Alam na ng buong Pilipinas at ng buong mundo lahat ng anomalyang ginawa ni Sara Duterte. Lalo na dito sa paggasta niya ng confidential funds. Kaya nga dahil hirap na hirap ang kampo ni Sara Duterte na ipaliwanag yung confidential funds, tupad, libreng sakay at bigas, kabilang daw sa mga napondohan ng confidential funds. At sabi pa ng OVP ni Sara Duterte, kailangan daw pangalagaan ang seguridad ng mga tao kaya gumamit ng mga alias. Kaya merong Mary Grace Piatos. Ano ba yan? Bibili lang pala ng lamesa, upuan, pagkain, computer, kailangan pang gumamit ng alias? Ganun ba kadelikado para bumili ng ganitong mga bagay para gawing confidential funds? So, giit ng mga DDS, confidential daw kasi confidential funds. Tapos, bawal daw imbestigahan dahil confidential daw. So, isipin nyo na lang, kung ngayon pa lang, pinalulusot nila na confidential kasi, paano pa pag naging presidente si Sara Duterte? Lahat gagawing confidential? Nako, mag-isip-isip po kayo. Kawawa ang ating bansa kapag si Sara Duterte ang naging presidente. Dahil wala pong respeto si Sara Duterte sa batas. Dahil para sa kanya, siya ang batas. Pero alam nyo, meron akong isang pinanghahawakan kung bakit naniniwala ako na hindi magtatagumpay si Sara Duterte na maging presidente ng Pilipinas. Matapos niyang baliwalain ang ating Diyos. In fact, nung sinabi niyang siya daw ang presidente ng impyerno, parang kinalaban niya na ang Panginoon Diyos. Dahil tandaan po natin si Lucifer, si Satanas. Kaya po siya nagrebelde sa ating Panginoon Diyos ay dahil gusto niyang makapantay ang Diyos. And remember, yung tatay niya si Digong, sabi niya, magsama-sama kayong mga DDS sa impyerno dahil hihintayin niya kayo doon. And after niyang sabihin, God is a stupid God, aasa ba kayo? Nakakampi ang Diyos kay Digong at kay Sara Duterte? Hindi ba't meron pang binitawang salita si Sara Duterte sa isang interview nung sinabi niyang magrespetuhan daw. Re-respetuhin ka niya, respetuhin mo siya. Sinabi pa niya, kung ikaw naniniwala sa Diyos, ako hindi, respetuhan tayo. Ganyan kademonyo ang isipan ng mga Duterte. Kaya mag-isip-isip kayo mga DDS. Handa ba kayong
samahan si Digong sa impyerno kung saan ang presidente ninyo ay si Sara Duterte? Kayo po, willing ba kayong samahan si Digong at si Sara Duterte sa impyerno? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos, tiyagina.